Hello sa inyo, Sir Bob, at sa mga tagapainig. Tawagin na lang akong Lily, taga Cagayan. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan naming mag-anak na lumipat kami sa iniwang bahay ng lolo at lola ko. Mga magulang sila ni mama na namayapa na. Nag-iisang anak kasi si mama kaya sa kanya ipinamana yung lumang bahay, pero maayos pa naman. Kahit nga papaano noon ay may sarili kaming bahay at hindi na nangungupahan. Yun lang, at dati kaming nasa bayan pero lumipat ng baryo. Pero pabor naman sa amin yon dahil buntis si mama at kailangan niya ng tahimik na kapaligiran at sariwang hangin. Sa likuran ng bahay namin ay may malaking puno ng mangga. Sa sobrang laki nga ay hindi nakita ang mga sanga. Malalago ang mga dahon at halos 3 dipa sa lapad ang puno kapag niyayakap ito. Sabi ni mama ay mas matanda pa raw yon sa kanya. Tinanim pa raw yon ng lolo niya. Unang gabi namin ay hindi ako makatulog. First year high school ako noong mga panahon na yon. Kasama pala namin sa bahay yung kapatid ni papa. Siya yung kasama ni mama kapag nasa school ako at nasa trabaho si papa. Magkatabi kaming matulog. Kaya nagising siya nung panay pabaling-baling ako sa higaan. Sinabi ko na hindi ako makatulog. Akala niya ay namamahay lang ako. Pero ako, pairamdam ko noon ay minaasilip sa amin sa bintana. Kahit pala si mama noon ay hindi rin makatulog ng maayos. Kaya bumangon daw siya para uminom ng gatas para maatulog na maatulog siya. Pero bigla na lang noon may bumagsak na bagay sa bubong namin. Nung una, akala ko ay sanga lang ng puno. Pero maya-maya ay meron na naman. Para talagang may nambabato. Nagising nun si papa at lumabas ng bahay para tingnan kung sino yung nambabato sa bubong. Baka daw may mga batang tumatambay at akala ay walang tao sa bahay. Yari na sa yero yung bubong kaya maingay talaga yon. Walang nakitang ibang tao si papa nang lumabas siya sa harapan ng bahay. Pero ang naapagtataka ay patuloy pa rin ang pambabato sa bubungan namin. Noong una ay may pagitan pang ilang minuto. Pero nang lumabas si papa ay nagsunod-sunod na ang pamamato. Nabahala kami noon lalo at puntis si mama. Baka nervyusin siya. Kaya nag-ikot na ng bahay noon si papa at sumama na rin yung tita ko na may dalang flashlight. Hanggang sa mapunta sila sa likod ng bahay kung saan yung malaking mangga. Biglang naggalawan ang mga dahon at sanga nun. May napansin daw si papa na parang may aninong palipat-lipat ng sanga. Ganun na lang daw ang gulat at takot noon ni tita nang mailawan niya yung isang sanga. May umilaw daw na parang pares ng mga mata. At nang iiwas niya yung ilaw ng flashlight ay 2 mapupulang mata ang nakita niya. Naghihiyaw siya noon sabay sabi kay papa na pumasok na sila ng bahay. Nakita rin daw yon ni papa kaya mabilis na din siya sumunod kay tita. Pagpasok sa bahay ay agad nilang sinarado ang mga bintana at pinto. Nakabukas pa raw noon ang bintana ni na mama dahil gusto niya ng hangin mula sa labas. Nagbudbud sila ng asin sa mga bintana at pintuan sa kusina. Natigil ang pambabato dahil siguro nabulabog na ni na papa ang kung anumang nilalang yon. Kinabukasan, paaga pa lang ipinuntahan na ni papa yung malaking puno ng mangga. Tinignan daw niyang mabuti. Posible raw talagang pinamumugaran yon ng kung anong nilalang dahil sa lago ng mga dahon at dami ng mga sanga. Kinahapunan, nang malapit ng mag-alas 6, ay nagsiga ng goma at kamangyan si papa sa ilalim ng puno ng mangga. Pati na sa harapan ng bahay namin ay nagsiga din siya. Palagi na rin niyang pinapasuot ng itim na damit si mama. Nagsabit din siya ng karit sa may pinto. Sumunod na araw ay naghanap pa siya ng buntot pagi sa apitbahay namin. Kinwento niya yung nangyari. Sabi nga nila ay mukhang may naatira nga doon sa punong yon dahil minsan daw naririnig nila na parang may namamato sa bahay ni na lola. Para din daw may tao sa loob kahit halos 3 linggong walang naatira doon buhat nang mamatay si lola. Medyo na paranoid na nga si papa nun dahil lahat na ng pangontra ay pinagbibili niya.
Humingi rin siya ng holy water at pinagsasaboy yun sa puno at sa buong kabahayan para lang masiguro na hindi nababalik yung nilalang na yon. Si tita naman ay ayaw nang maalala yung itsura ng nakita niya sa puno. Nakakatakot daw talaga yon dahil parang anino na may namumulang mga mata. Hindi naman nananggambala yung nilalang o di kaya ay nagparamdam matapos yon. Maayos din namang naipanganak ni mama yung bunso kong kapatid. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang story. Sana ay mabasa ninyo. Magandang araw sa inyo, Kuya Bob, at sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng inyong channel. Itago niyo na lang ako sa pangalang Roldan, taga Iloilo. Itong kwento ko ay tungkol sa isang nilalang na kinatatakutan dito sa baryo namin, lalo na ng pamilya ng may burol o lamay. Meron kasing napapabalita noon na isang nilalang na kumakain ng katawan ng patay. Kahit sabi-sabi lang ito, ay hindi nila iniiwang mag-isa yung kabaong ng kanilang mahal sa buhay. Ang isa pang nakapangingilabot ay wala pang nakakakita sa nilalang na ito dahil kaya daw nitong magtago o maging invisible. Taong 2007, nasa third year high school ako nang mamatay yung tiyahin ko sa panganganak. Kahit yung sanggol ay hindi nga naaligtas, kaya dalawa sila na naalagay sa kabaong. Ang bali-balita nun ay inaswang si tita, pero sinabi ding komplikasyon yon sa panganganak. Iilan sa mga kamag-anak namin ang dumayo pa mula sa ibang bayan para masilip si tita. Merong mga kaibigan at kakilala. Meron ding hindi at basta na lang siguro nakiusyoso. Huling lamay na ni tita ay dumating yung mga taong naipaglamay. Nagkatay rin kasi noon ng baboy para ipakain sa bisita ng hapunan at meron ding tanghalian bago ang libing. Kung sino-sino na nga ang naroon at naikain. Wala namang kakaibang nangyari kahit hanggang matapos ang gabi. Bantay sarado ang kabaong ni tita, lalo na at may sanggol sa loob. Kinabukasan ay libing na nila. 2:00 ng hapon ay handa nang ilabas si tita. Buhat na ng kaanak naming mga lalaki yung kabaong. Nasa 6 silang nagbuhat. Ang pinagtataka nila ay sobrang bigat daw ni tita, kaya nagdagdag pa ng 2 tagabuhat. Noon kasi ay hindi pa ganun kauso dito sa amin yung karo ng patay, may kamahalan kasi yung ganon. Kaya buhat-buhat talaga yung kabaong mula bahay papuntang simbahan. At mula simbahan naman papuntang sementeryo ay buhat pa rin ng mga kaanak na lalaki. Kahit 8 na raw sila noon ay wala pa rin pinagbago ang bigat ng kabaong. Pero tiniis silang buhatin, maidala lang sa simbahan ito. Nang papasok na ng simbahan ay bigla naman daw yung gumaan sa pagtataka nila. Pero nang ilabas na naman mula sa simbahan at ihahatid sa sementeryo ay dumoble na naman yung bigat. Ang sabi raw kapag ganon ay ayaw pang mailibing ni tita. Hindi pa raw siguro ito handang lisanin ang mundo. Kaya yung 8 nagbubuhat ay muling dinagdagan ng 2. Kumaan naman daw kahit papaano, pero hindi katulad nung nasa loob sila ng simbahan. Kahit 6 daw ay kayang buhatin yung kabaong. Oras na ng libing. Ipapasok na sa puntod yung kabaong. Halos hindi raw yun magkasya kahit na sinukat naman yon at nilagyan ng allowance. Nahirapan silang isilid yon at takpan. Matapos matakpan ng semento ay nag-alisan na kami. Kinabukasan ay may ibinalita sa amin yung asawa ni tita. Nagimbal kaming lahat. Sobrang kinilabutan at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin ma-imagine na mangyayari yon. Bukas na ang punto ni tita at nawawala pareho ang mga laman loob nila ng anak niya. Isa lang ang naisip naming may gawa nun, yung aswang na kumakain ng patay.
Magandang araw sa inyo, Sir Bob, pati na sa lahat. Ako si Mati, taga Siquijor. Yung mga sabi-sabi tungkol sa probinsya namin ay merong katotohanan at yung iba naman ay hindi. Katulad lang din sa ibang lugar na may mga urban legends. Dito lang talaga nakikilala yung sinasabi nilang mambabarang at mangkukulam. Pero ang totoo, kapag mabait ka sa kapwa mo at wala ka namang tinatapakang tao, ay wala namang may gagawang masama sa'yo. Katulad ditong nasa kwento ko, karanasan ito ng kapatid ng lola ko na tawagin nating Trining. Mabait naman si Lola Trining, kaso lang ay may pagkamaprangka at istrikto, lalo na pagdating sa tatlo niyang anak na puro babae. Mapili siya pagdating sa mga manliligaw na mga ito. Medyo may kaya daw kasi sila noon, kaya ang gusto niyang mapangsawa ng mga anak niya ay yung may kaya din. Yung bahay daw ni na Lola Trining ay yari sa tabla. Pag ganun daw ang bahay at malaki ay may kaya na ang tingin sayo. Sa may bandang sala daw ay meron silang silong. Kumbaga mataas ang bahay nila dahil may sementadong hagdan nun bago ang makapasok sala. Lagpas tao din ang taas ng silong. Doon nila nilalagay yung mga alaga nilang manok o minsan daw mga kambing kapag maggagabi na. Meron daw manliligaw yung panganay niyang anak na si Tita Irene. Ang pangalan daw ay Emil. Mabait at masipag naman daw si Emil, kaso lang ay kinapos talaga sa buhay. Hindi okay kay Lola Trining yung basta mabait lang. Dapat daw kapag manligaw ay kaya na nitong buhayin ang mga anak niya. Kaso ay halos nagsisimula pa lang daw nung magtrabaho si Emil. Nagsasaka daw kasi ito kasama ang ama at mga kapatid nitong lalaki. Kaya kahit ano ang ipakita niyang magandang loob noon kay Lola ay hindi pa rin niya ito gusto. At kahit pa daw gusto doon ni Tita ay wala itong magawa. Minsan daw ay nakiusap si Emil na kung pwede niyang makausap si Tita Irene. Pero mahigpit na ipinagbawal yon ni Lola. Umabot pa raw sa puntong ipinagtabuyan nito ang lalaki. Pinagbantaan din nito na iitakin kapag nagpumilit pa. Nakita raw ni Tita Irene ang galit sa mukha ni Emil at nasaksihan din daw yon ng mga magulang niya. Dapat daw pala ay kakausapin ni Emil sina Tita Irene at Lola kasama ang mga magulang niya. Pero agad siyang pinagtabuyan ni Lola. Kaya wala nang nagawa noon sina Emil kundi ang umalis. Kinagabihan ay nagising sina Lola dahil sa kakaibang tunog na nanggagaling sa silong. Tunog daw yon ng isang baboy. Ang pinagtataka nila ay wala silang alagang baboy dahil puro manok lang ang nasa silong nila. Pero nagkagulo daw yung mga manok, kaya agad daw yung nilabas ni na Lola. Nakalimutan kong sabihin na wala na pala yung asawa ni Lola Trining noong mga panahon na yan. Sumakabilang bahay na raw. Sina Lola at Tita Irene ang tumingin. Ganun na lang daw ang pagkagulat nila nang makita ang isang itim na baboy. Pero hindi daw yung pangkaraniwang baboy o baboy ramo. Mahaba ang huso nito kesa sa normal na baboy. Bigla daw yung umalis nang dumating sila pero may napansin silang maliit na hukay. Hindi na lang daw nila masyadong pinagtuunan ng pansin yon. Sumunod na gabi ay sobrang tahimik na. Yung mga manok ay hinahayaan lang nilang dumapo sa mga puno. Pero baka kainin pa daw yun ng mga ligaw na hayop. Nawala na rin daw sa isip nila yung silong, sir. Nagtaka na lang daw nung si Tita Irene dahil hindi na talaga sa kanya nagpakita pa si Emil. Isang araw ay nagkaroon ng mataas na lagnat si Lola. Walang tigil din daw ang pag-ubo nito. Parang mapubugtoan na nga raw to ng hininga. Kinakabahan na nga raw sila ng husto nun kung bakit dumudura na ng dugo si Lola Trining. Sobrang sakit din daw ng likod niya, kaya dinala na siya sa pagamutan. Ang sabi ay meron na siyang tuberculosis. Niresetahan siya ng gamot at ilang buwan na kailangan niyang inumin yun. Kaso ay walang nagbago. Grabe pa rin yung ubo niya at parang mas lumala pa. Hindi na rin daw siya nung makabangon dahil sa pananakit ng likuran. Hanggang sa naging bedridden na siya. Ang bilis ng mga pangyayari. Biglaan yung pagkakasakit ni Lola Trining. Isang gabi daw noon
ay muling may narinig na parang angil ng baboy si Tita Irene. Ayaw daw sana niyang babain yon, pero maingay talaga. Ganoon na lang daw yung gulat nilang magkakapatid nang matingnan ang silong nila. Nakita nilang paalis na yung baboy, pero sobrang lalim na raw ng hukay sa silong nila. Baka nga daw ginawa na nung taguan yon. Pagkaalis raw ng baboy na yon, ay narinig nila nagsisigaw yung bunsong kapatid. Natatarantang pumasok sila noon ng kwarto ng nanay nila. Ganun na lang daw ang pagpalahaw nila nang makitang puno ng dugo ang bibig nito at lupaypay na. Ang sabi ng kapatid nila ay ubo ng ubo si Lola Trining hanggang sa sumuko na ito ng dugo at naghabol ng hininga. Hanggang sa parang bumagal ang paghinga nito at tumigil na. Nagkalat ang dugo nito sa higaan. Napuno raw ng iyakan ang buong kwarto na yon. Habang pinaglalamayan si Lola Trining ay napansin daw ng lola ko ang hukay sa ilalim ng bahay nila. Nagtanong daw siya kung sino naghukay nun. Nang sabihin ni tita na isang baboy ang may gawa nun, ay ganun na lang yung kilabot na naramdaman ni Lola. Kaya sunod na araw ay kasama na niya yung kaibigan daw niyang albularyo. Pinatingnan niya ang katawan ni Lola Trining, pati na yung hukay sa ilalim ng bahay. Napailing na lang daw yung albularyo. Yung baboy daw na nakita nila ay maaaring alaga ng isang mangkukulam at hindi lang daw basta nagkasakit si Lola Trining. Binigyan daw siya ng sakit ng baboy na yon. Kung nasabi lang daw agad sa kanya ay baka nagamot pa niya si Lola Trining, pero huli na ang lahat. May duda na raw noon si Tita Irene kung sino ang may gawa. Pero ipinagpasa Diyos na lang niya ang lahat. Maaaring matindi daw ang naging galit kay Lola Trining ng taong gumawa noon sa kanya. Hi sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin na lang akong Nadine, taga Leyte. Itong kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng ate ko sa kamay ng isang buyagan. Galing Maynila si ate noon dahil doon na siya nagtrabaho at nakapangasawa. At nang mag-60th birthday si mama ay umuwi sila ng anak niyang bunso. 3 years old pa lang noon si Yuan. Mabait si ate, mahinahon at magalang. Pero pagdating talaga sa pamilya niya, lalo na sa mga anak niya, ay nagiging dragon siya. Lalo na kapag inaapi ang mga ito. Sa bus pa lang daw ay may nakasalumuha na silang isang matanda na grabe kong makatingin, lalo na sa anak niya. At nung bumaba na raw sila sa terminal ay nakasunod daw ito. Nalingat lang daw si ate ay umiiyak na si Yuan. Yun pala ay kinurot daw siya sa pisngi ng matanda, para bang pinanggigilan. Hindi naman daw nagalit ng sobra si ate. Pinagsabihan lang niya yung matanda na huwag basta-basta mamimisil ng pisngi ng bata. Ang sabi raw nito ay hindi nito mapigilan ng sarili dahil sa sobrang kakyutan ni Yuan. Parang mana daw sa nanay niya. Maganda, ubod ng kinis at makintab ang mahabang buhok. Grabe raw yung papuri ng matanda na biglang nawala yung inis ni ate. Nagpasalamat na lang daw siya noon at hinila na si Yuan paalis. Pero nang maarating si ate sa bahay ay bigla na lang siyang nangati. As in kamot siya ng kamot sa buong katawan. Parang may maliit na mga langgam daw ang gumagapang sa buong katawan niya. Naatira kami sa isang baryo dito sa Leyte at medyo malayo ang ospital, kaya hindi namin agad nadala si ate noon. Namumula na yung balat niya at parang na yung nagkakaroon ng mga sugat. Yung anit daw at mukha niya ay sobrang kati na rin daw. Saglit lang yon, Sir Bob, pero napuno na ng mapupulang parang mga rashes at sugat-sugat ang buong katawan ni ate. Mabuti na lang at may naatira noon na marunong manggamot malapit sa amin. Doon muna ni nanay dinala si ate. May pinahidadahon sa kanya na may asin at langis. Sunod ay pinausukan niya ito at dinasalan. Sabi ni nanay ay medyo nahirapan daw ang manggagamot dahil hindi daw laman lupa ang may gawa nun. Hindi rin daw yun ordinaryong sakit sa balat dahil sinubukan daw nilang pahiran ng cream yon
pero hindi nawala ang pangangati. Wala din nakaing kontra si ate, kaya duda daw ang manggagamot na nabuyag si ate. Yun daw yung klase ng mangkukulam na may matalas na dila. Pupunuin ka raw ng papuri, pero tinataniman ka na daw ng sumpa o sakit. Kapag hindi daw agad magamot yon, ay mauuwi sa sakit sa balat na hindi na pwedeng magamot. Kaya nagtawag na rin yung manggagamot na marunong mangontra sa buyag o kulam. Halos isang gabing gabutan nga yun nangyari sa kanya. Sa sobrang katingaraw ay nagdidiliryo na siya kung ano-ano ang sinasabi niya. May nakikita raw siyang babaeng nakakatakot kahit sila lang naman daw ang naroon. May tinuturo daw siya pero wala namang tao. Sabi daw nung kumontra sa kulam ay andoon lang sa paligid ang may gawa nun kay ate at kinokontra niya ang ginagawa nila. Kaya pinagsasaboy daw ng asin sa labas. Nagiiyak na raw si ate dahil nagiinit at sobrang hapdi na ng buong katawan niya. Tapos minaatitig pa raw sa kanyang babae na namumula ang mga mata. Pinalalayo daw niya yon. Takot na takot daw siya, sabi ni nanay. Kaya dinansala na rin siya ng taong nandoon sa bahay ng manggagamot. Bandang 3:00 na raw nang matapos silang tanggalin ang sakit na itinanim ng mangkukulam. Grabe daw yung sagutan nila. Walang nakarinig, pero yung palitan ng salita ay sa pamamagitan daw ng itim na kandila. Kapag hindi raw nagkasundo ay namamatay ang apoy. Sa huli raw ay bumigay ang buyagan dahil nakilala ito ng manggagamot at ng kaibigan nito. Taga dito lang din daw yon sa amin. Pero para matahimik na ay hindi na lang nila pinaalam sa amin kung sino yon. Ang importante ay gumaling si ate. May pinahid ulit sa kanyang gamot at kinabukasan unti-unti nang nawala yung parang mga rashes niya. Ang natira na lang ay yung mga sugat na gawa ng kamot niya. Ito lang ang creepy story ng ate ko, sir. Palagi pala akong nag-aabang sa mga uploads nyo, kaya tuloy-tuloy lang, sir. Hello sa inyo boss at sa mga nakikinig. Ako si Alvin, na atira sa isang baryo dito sa Capiz. May kwento ako tungkol sa nangyari sa bahay namin noon. Naatira kami kasama sina lolo at lola na mga magulang ni papa. Isang magsasaka si lolo, kaya palaging may naareserba kaming palay noon na nasa sako. Isang araw ay biglang nag-harvest sina lolo dahil hindi na rin maganda ang panahon. Kaya maraming nakatambak na palay sa silong namin. Nung una, hindi naman daw pinapansin ni na lolo na may nilalang na nagagawi sa silong ng bahay. Sobrang tahimik na raw kasi at kahit tahol ng aso ay wala kaming narinig. Kaya nagulat na lang kami isang araw na nawawala ang 2 sako ng palay niya. Marami kaming alaga boss, kaya kung may magnanakaw man nun ay tiyak tatahulan talaga ng aso. At saka magkakakilala na ang mga naatira malapit doon. Halos mga kamag-anak lang din namin, kaya walang magtatangkang kukuha nun. Dahil bibigyan naman din sila ni na lola kapag napagaling na yon. Isang gabi ay binantayang mabuti ni lolo ang mga palay. Duda siya na may ginagawa yon para hindi tahulan ng mga aso. Baka binibigyan nila ng pagkain. Ang iniisip daw ni lolo ay dayo ang nangunguha. Pero ganoon na lang yung gulat at takot niya sa nakita. Nagisingan daw niya ito hating gabi dahil parang may gumagalaw daw sa silong. Nang ilawan niya ay ganoon na lang yung hilakbot niya nang may makita siyang isang maliit na tao na may mapupulang mga mata. Naabutan daw ni lolo na buhat-buhat nito ang isang sako ng palay kahit sobrang liit nito. Sinitaro ito ni lolo, pero bigla na lang daw itong nawala sa paningin niya. Akala daw niya ay nahuli niya ito sa akto, pero naisahan pa rin daw siya dahil nawawala na naman yung isang sako. Kaya ang ginawa no ni lolo ay nilagyan niya na ng bakod ang silong. Doon na rin niya tinali ang mga alaga naming aso.
Naglagay rin siya ng mga bawang at asin sa paligid. Kung ano man daw ang nilalang na yon ay nakahanda si Lolo na parusahan yon oras na mahuli niyang magnakaw yon ang palay namin. Hinanda na rin niya yung buntot ng pagi. Pero mukhang naatunog din yung nilalang at hindi na bumalik pa. Naiisip nga namin na baka duwende yon dahil yung liit daw ng nilalang na mukhang tao ay mas mababa pa kesa sa tuhod ni Lolo. Kayo boss, ano sa tingin niyo yung nilalang na yon na magnanakaw? Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, pati na sa lahat. Tawagin na lang akong Jonel, taga-Aklan. Itong kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa nangyari sa bunsong kapatid namin na si Baby Nathan. Ipinanganak siyang may sakit sa baga, pero nagamot naman yon. Kaso lang ay kailangan siyang pausukan palagi para maging maayos yung paghinga. Napansin namin na unti-unti naman siyang gumagaling, pero bigla na lang siyang nanghina. Simula raw yon nang may makita si Papa na may matandang palagi na lang nakatingin sa bahay namin. At sa gabi, may nararamdaman kami ng mga kaluskos sa dingding. Meron din parang umaangil at hinihingal, yung parang tunog ng baboy. Simula nun ay palagi nang umiiyak si Bunso at palaging hinihingal. Kailangan na naka-nebulizer na siya nun dahil nahihirapan siyang huminga. Hanggang sa araw-araw na siyang parang nangihina. Dinala namin siya sa ospital at pahina raw talaga ang baga ni Baby Nathan. Na-oxygen na siya nun. Iniiyakan na namin siya nun dahil nawala na kami ng pag-asa. Isang araw ay nagulat si Mama. Siya ang bantay kay Bunso. Bibigla na lang sumilip sa kanilang ward na isang matanda. Si Baby Nathan lang ang pasyente nun. Kaya nagtaka daw si Mama kung sinisisilip niya sa loob. Napansin pa raw niya na nagpahid ito ng laway at biglang umalis. Mabilis daw na tumayo si Mama para tingnan kung sino yon, pero bigla itong nawala. 3 araw lang sa ospital si Baby at binawian na rin siya ng buhay. Nagulat din daw ang mga doktor dahil maayos na raw ang huling resulta ng test. Pero bigla na lang daw nang hina ulit yung baga nito kaya hindi na nakasurvive. Gulong-gulo kami noon kasi nga nawalan na kami ng pag-asa, pero umuokay ang lagay ni Baby. Tapos biglang mamamatay siya. Hindi lang yon, Sir Bob. Habang naaburol si Baby, may matanda talaga sa labas ng bahay namin na parang hindi mapalagay. Napansin daw noon ni Mama na parang gusto nitong pumasok ng bahay namin pero hindi naman matuloy-tuloy. Yung lola ko kasi ang naroon at mahilig siya sa pamahiin. Meron pala siyang walis tingting na nilalagay sa may pintuan na nakabaliktad. Ang sabi niya ay walang makakapasok na masamang balak sa katawan ng kapatid namin. Panay alulong pa noon yung aso namin. Kaya nagduda talaga si Lola na inaaswang yung apo niya. Magbantay daw kami kung may makita kaming hindi kilala o umaaligid sa bahay. Sabihin daw namin sa kanya. Natatawang kinikilabutan ako noon sa ginagawa ni Lola. Sinabi kasi sa kanya ni Mama yung nakita niyang matanda sa labas. Talagang nilapitan niyo ni Lola at tinanong kung ano ginagawa niya doon at kung bakit hindi siya lumalapit. May hawak daw karit si Lola. Kunwari ay yun ang ginagamit niyang panghiwa sa mga sangkap sa kusina. Nabitbit daw niya yon. Pinakita pa niya yon sa matanda. Ang bilis nitong magpaalam na para bang natataranta. Sa isang iglap ay naglaho ito sa dilim. Napapalatak na lang si Lola noon at umiyak ng umiyak. Kawawa naman daw yung apo niya. Nabiktima ng isang aswang nang walang kalaban-laban. Hello sa inyo, sir, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin na lang akong Erma, taga South Cotabato. Andito po ako ngayon sa Maynila at nagtatrabaho. Dito ko rin unang natuklasan yung channel nyo.
Kaya naisip ko na ibahagi na rin itong kwento sa baryo namin. Tungkol ito sa labi ng lola ko na namatay pa taong 1987. Ipinanganak ako ng 1999 at nangyari ito noong 2005 kung saan bata pa talaga ako. Naikwento lang ito ng nanay ko at mga kapatid niya. Nasa 18 years nang nakalibing si lola noon, kaya hindi nila inaasahan na isang araw ay makikita na lang nila na wala nang laman ang puntod niya. Halos taon-taon naman daw ay binibisita si lola at nililinis ang paligid ng puntod. Kaya nagtataka sila kung bakit walang nakapansin na may butas doon sa gilid. Ang laki daw ng butas ng gilid na parang sinadya. Nang bisitahin nila ito ng undas ay maayos naman yon. Pero noong mga sumunod na araw na may isang kamag-anak ang bumisita ay napansin daw nila ang malaking butas sa puntod. Kaya agad daw na pinabuksan ni nanay at mga kapatid niya yon. Pagbukas nila ay nagtaka sila dahil wala ni katiting na bahagi ng katawan ni lola ang naiwan sa loob ng puntod. Ultimo buto ay walang natira. Naiyak daw noon si nanay dahil wala nang laman ang puntod na binibisita nila. Nang naglalakad na raw sila ay may nakita silang pakalat-kalat na mga buto. Akala nila ay buto yon ng hayop. Pero pinulot daw yon ng tiyuhin ko at inipon. Dinala nila sa police station para i-report at patingnan kung buto ba yun ng tao o hayop. Ganun na lang daw yung pangingilabot nila nang malaman na buto yun ng tao at posibleng kay lola yon. Kaya pinagawa nila ulit yung puntod ni lola at nilagay yung mga buto ron. Sinigurado nila na hindi yun masisira ng kung anumang hayop. Pero lumipas ang ilang araw nun ay nabalitang may nawawala ng katawan nang kakalibing lang sa sementeryo. Ang sabi ng mga naatirang malapit doon ay may nakita silang parang umaaligid doon na isang lalaking nakasalakot. Muli raw may nakakita noon ng madaling araw at nagsimula na raw ang pagkawala ng ilang mga bangkay kahit na raw yung iba ay sobrang tagal nang nailibing. Halos mga buto na lang ang naiiwan at yung iba ay hindi na rin nila nakita pa. Hinala ni nanay ay isang uri yun ng aswang na nangunguha ng mga bangkay sa sementeryo ng aming baryo. Kaya nagsimulang mag-ikot-ikot noon yung mga tanod at pulis. Ang alam ko ay may nabalita na nito pero agad ding nawala dahil sa wala pa ring ebidensya na magpapatunay na isang aswang nga ang nangunguha. Ito lang po ang maikling kwento ko, sir.